Bistado sa isang warehouse sa Bulacan ang aabot sa 600 million pesos na halaga ng mga expired frozen meat. Ang ilan sa mga ito, pinoproseso raw ulit para gawing siomai at hotdog. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng NBI Central Luzon Regional Office ang cold storage warehouse na ito sa May Kawayan, Bulacan. Dito bumungad sa kanila ang kahong-kahong mga imported meat products na ang ilan nabubulok at may amag na. Sa tulong ng isang informante, nabisto ng NBI ang umunoy pinakamodus ng kumpanya para pagtakpan ang mga expired ng produkto. Marami may mga black spots, may mga inaamag na, and the worst, may inuuod na talaga. Para ma-save nila yung kanilang produktong already expired, ay nire-reprocess nila. It's either they reprocess the products, they are relabeling the products to make it appear na hindi pa ito expired. Ginagrind nila and ginagawa nila into other products like siomai, hotdog. Ganito nga karami ang mga meat products na nakita ng mga NBI raiding team dito sa May Kawayan, Bulacan. At sinasabi ng mga ahente ay dito sa lugar na to nakita yung mga bulok ng mga meat products na way back 2021, 2020 pa nag-expire. Ang sinasabi ng NBI ay sobrang delikado daw itong mga meat products na ito kung sakasakaling maibenta sa merkado. Malaking pagkakataon yung magkasakit ka rito dahil mga expired na nga. Hindi na fit for human consumption. Depensa ng abogado ng kumpanya. We categorically deny all of those insinuations na binabato ng mga tiga-NBI sa kliyente namin. Sa tanong naman kung bakit may mga nakatagong nabubulok na meat products na nag-expire noon pang 2020 hanggang 2022. We will confirm with that with our client because we will answer all those allegations, all those questions because it already touched on the merits of the case in the proper time and in the proper forum, sir. Aabot sa 600 million pesos ang kabuang halaga ng mga expired frozen meat na nasamsam sa operasyon. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hihilingin daw ng NBI ang agarang pagdidispose sa mga nabubulok na meat products para di na may benta sa merkado. Nakakaso nating Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines at saka in relation sa Food Security Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.